What is up guys, Hate here and welcome to another video. Gusto ko lang kayong i-update tungkol dito sa motor natin na Honda CRF 150L na ginawa nating supermoto. Na-road test na din natin siya ng malayo-layo at masasabi ko talaga na ayos na siya para sa akin na hindi masyadong biniyayaan ng height. Since enduro ang bike na to, ang forte talaga nito ay off-road. Pero dahil pinalitan na natin ng malapad na road tires na pang big bike ang mga gulong niya, idagdag mo pa ang magandang suspension ng motor na to, kaya swabing-swabe siya talaga pang road trip adventure. Gusto ko lang din i-share yung mga pinagagawa ko dito sa motor na to para naman dun sa mga taong gusto din mag-setup ng supermoto o gawing supermoto yung mga enduro na motor nila. Ito na yung update natin nitong Honda CRF 150L. Tapos na natin siyang i-set up, na i-lowered na rin natin siya. Mamaya pakita ko sa inyo kung gaano siya taas. Pero bago yun, ipapakita ko lang sa inyo yung mga nakasaksak sa kanya ng mga accessories or upgrades. Bali kakatapos nga lang pala natin tong gamitin kahapon sa long ride. So punta natin siya sa Real Quezon, yung pinakamalayo nating narating via Marilake Highway. So ayan yung mga dumi niya sa daan. Naulan din kami kahapon ng konti, kaya medyo may mga putik-putik siya. Putik-putik dun sa makina. Saka yan. So pakita ko lang sa inyo yung update tungkol dito sa motor na to na ginagamit natin kapag solo lang tayong nagbabiyahe. Solo I mean kapag wala tayong angkas, kasi kawawa yung angkas mo dito. Nga pala naglalagay din tayo dito ng tank bag at saka dito yung tail bag. Yan talaga yung kapag nagbabiyahe ng malayo, para dun sa mga tools, mga gamit, mga raincoat, mga ganun. Kasi wala talaga siyang compartment para wala tayong dalang backpack. Kasi mas maganda na nandito lang yung gamit natin at wala tayong suot, para relax tayo sa biyahe. Yung headlight natin, yan, pinilitan natin siya ng LED. Tapos meron tayong handguard from Service. Meron tayo dito yung invisible selfie stick para sa action camera natin. Tapos ito from Motowolf. Ayan, dito natin kinakabit yung action camera natin, na adjust yan. Tapos nilagyan din natin siya ng cellphone holder. Pag nagka-travel tayo sa hindi natin alam, nilalagay natin dyan yung cellphone para sa maps. Tapos ayan, nilagyan din natin siya nito stainless steel na bracket. Tingnan nyo yung clearance niya, eksaktong-eksakto. Dikit na dikit siya, kaya hindi siya pangit or masagwang tingnan. Ang galing. Doon siya nakakabit sa may upuan, tapos yung isa nandito sa ilalim. So hindi siya sumasaya dyan sa plastic. Tapos ano pa ba? So far yun lang naman Ayan, may skid plate. Ito, padagdag sa angas. Tapos ayan, meron din tayong mini driving light dyan na nakatago siya, nakalagay siya dito sa gilid lang, yung sa kabitan ng fairings. Actually, nung nabili ko to, nandiyan na yan. Second hand ko lang kasi yan nakuha. Ang galing nga ng pagkakalagay. Yung sa harap na gulong natin is 110/70/17 na road tires. Tapos itong sa likod 140/60 yan. 140/60/17. So tubeless na rin yan yung gulong natin. Tapos yung shock natin, pinababaan natin yan. Bumili tayo nung lifter, pero tingin ko kahit yung stock na shock, ganyan din naman yan kataas Tapos pinalambutan lang natin yung shock. Tapos yung upuan, pinanipisan natin yung upuan. Dahil yung design na itong motor na to is pang trail talaga, alam na natin na hindi maganda yung upuan nga yung stock. Ngayon pinabawasan pa natin, edi lalong mas naging
Mas masakit siya sa puwet pag matagal. Ayun, ngayon pakita ko sa inyo yung seat height, kung gaano kataas kapag nakaupo ako. By the way guys, 5'4" lang pala ako. So abot na abot ko na siya. Tingnan nyo, sasakyan ko. Yan, abot na abot ko yung baba, yung lupa. Dalawang paa na yan, oh. Tapos maganda, malambot yung shock niya, kaya bumababa pa siya ng konti. Pero sobrang abot na abot ko na siya. Confident na akong i-drive siya or isingit-singit siya kahit saan, sa traffic, ganun. So ganito magiging kababa yung Honda CRF 150L kapag ginawa mo siyang supermoto setup, na ginawa mong street tires. Yung rim natin 17 yan parehas, or 140, 60, 17. Tapos ito is 110, 70, 17. Tapos pag pinababaan mo pa yung upuan, well, ako, hindi naman ako nagrereklamo sa upuan, hindi naman siya ganun kasakit. Pero syempre, kung ikukumpara siya sa mga magagandang bike, sa touring bike, syempre, mas maganda talaga yung upuan nun kasi hindi naman ito nakalitan. So, ang kagandahan dito sa motor na to is yung mga suspension niya. Itong monoshock niya na ProLink suspension. Tapos itong Showa front suspension niya. Yun yung kagandahan dito. Saka yung clearance pa rin niya pala. Yung clearance nito is 10 inches. So bumaba rin siya. Yung ground clearance niya 10 inches na lang yan. So ayun. Ito pala yung helmet natin. Diba? Mas bagay yung helmet na to dito. So kung gusto nyo makita yung mga link dito sa mga pinaglalagay nating upgrades dito sa motor, ilalagay ko na lang sa description sa baba. Dito na natin tatapusin itong video na to. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe na din kayo. See you in the next video. Mabuhay.